Nagtanong nga siya sa akin dito kung pwede daw ba paside yung upo niya. Kaya mo makasakay ba? Lapit ka lang naman lang. Dahil na-address ito at medyo maikli. Kaya sabi ko, sige po, basta komportable ka. Tinatanong-tanong ko nga din siya dito kung hindi siya nahihirapan. Dahil mas okay na yung komportable yung pasahero natin habang nasa biyahe tayo. Nung malapit na nga kami sa drop-off, ay may sinabi sa akin si ma'am. Kaya kung mapapansin nyo sa camera, ay parang napakasaya niya. Tinanong niya kasi ako dito kung nagva-vlog daw ba ako. Hindi ko kasi siya kinakausap, yung tulad ng interview convo. Pang voiceover ko lang kasi tong vlog na ginagawa ko, kaya hindi ko sila ini-interview. Di ko naman alam na game pala si ma'am sa mga ganito. Kaya siya na mismo nag-initiate sa akin na magtanong. Medyo madami pa nga siyang tanong dito, pero nasa drop-off na kami, kaya medyo nabitin siya sa kwentuhan. Sinabi ko na nga lang dito sa kanya na kung pwede isama ko siya sa video para may consent tayo sa mga pasahero natin. Sa video ko, ma'am. Sama kita sa video ko. Ah, sige. Wala naman akong ginawa eh. Wala naman po. Voiceover lang naman. Ah, okay. Thank you. Okay, ma'am. Ingat ka sa lahat. Sige, ma'am. Thank you po. Meron na tayong 590 pesos. At malapit na natin mabuo yung 900. Pampitong booking natin ay cashless. Kinuha ko na din ito para pandagdag top up natin. Papunta itong Pasay at dito lang din yung pick up. Nung nakita ko ngayong magiging pasahero natin ay nagulat ako dahil sobrang tangkad niya at para siyang model. Di ko alam kung anong lahi ni ma'am. Comment nyo nga guys kung anong lahi ni ma'am. Lumabas nga ako ng maaga dito para makapagsimula bumiyahe. Kailangan ko kasi makaipon ng 900 pambili ng uniform ng anak ko sa school. May bagong uniform kasi silang nilabas. Kaya yung lumang uniform, baka hindi na magamit. Nagpa-full tank na din ako para dire-diretso yung biyahe. Kasi alam ko, abutin ako ng umaga nito, lalo na pag matumal. Pero kung malakas naman yung booking, ay mabilis akong makakabuo ng 900 nito. Alas 5:18 ng hapon nga ako nagsimula bumiyahe at nag-auto-accept na din ako para mas mabilis pasukan ng booking. After ko nga mapindot yung auto-accept, ay agad-agad din akong umikot para maghanap ng pasahero. Hindi nagtagal, ay agad naman tayong pinasukan kagad ng booking. 69 pesos ang ating unang booking at papunta itong Deparo. Pinuntahan ko na kagad ito dahil pakiramdam ko nga dito ay baka umulan dahil na din sa hangin at dilim ng langit. Pangalawang booking nga natin ay papuntang SM North at ang fare nito ay 170 pesos. Pero binigyan niya tayo ng 200 pesos. Bali sa dalawang booking natin ay meron na kagad tayong 269 pesos. Konti na lang at mabubuo na natin ang 900. Pangatlong booking natin ay papuntang Pasig. 170 pesos ang fare nito. At ang pick up ay dito sa Grass Residence. Pagpapasok nga kayo dito, ay kailangan magtanggal kayo ng helmet at mask para na din sa kasiguridad nila. Pagdating ko nga sa pick up point, ay kaagad ko din naman sinuot yung helmet ko para pagbaba ng customer natin, galing condo niya, ay makaalis kaagad tayo. Kaso medyo matagal ako nagintay dito sa kanya. Mukhang galing pa siya sa mataas na floor, kaya siguro medyo natagalan yung pagbaba niya. Sobrang tagal nga ng pasahero ko, nakipag-usap muna ako dito sa kapwa ko rider. Di kalaunan, ay dumating na din yung iniintay ko. Kaya agad ko nang sinuot sa kanya yung helmet para makaalis na agad kami. Medyo natagalan nga kami dahil sa mga oras na ito ay matraffic sa daan. Pero naihatid ko pa din siya ng safe at ligtas sa kanyang pupuntahan. Exact amount pala ang binigay ni ma'am sa atin dito. Kaya ang naipunan natin ay 439 pesos. Ang limang booking nga natin ay papuntang Meralco Avenue at ang fare niya ay 76 pesos. Agad-agad ko din naman itong pinuntahan at kung sa Grass Residence nga ay kailangan tanggalin yung helmet para makapasok, dito naman ay kailangan mo mag-register ng iyong pangalan bago ka makapasok. Depende talaga yan sa mga lugar na papasukan mo kung anong rules nila bago ka makapasok. Pero kailangan natin sumunod dahil ayun yung patakaran nila. Nagbigay si sir ng 100 pesos dito kaya sinuklian natin siya ng 24 pesos. Bali plus 76 pesos tayo sa iniipon natin. Pang-anim na booking natin ay papuntang Mandaluyong at ang fare niya ay 75 pesos. Nagtanong nga siya sa akin dito kung pwede daw ba paside yung upo niya. Kaya mo makasakay ba? Lapit ka lang naman lang. Dahil na-address ito at medyo maikli. Kaya sabi ko, sige po, basta komportable ka. Tinatanong-tanong ko nga din siya dito kung hindi siya nahihirapan. Dahil mas okay na yung komportable yung pasahero natin habang nasa biyahe tayo. Nung malapit na nga kami sa drop-off, ay may sinabi sa akin si ma'am. Ano po? Depende sa mood.
Tama na sa video ko, ma'am. Ma? Tama na sa video ko. Ah, sige. Wala naman akong ginawa eh. Wala naman po. For voice over lang naman po siya. Ah, okay. Thank you. Okay, ma'am. Ingat ka sa laban. Sige, ma'am. Thank you po. Motor. Kaya kung mapapansin nyo sa camera, ay parang napakasaya niya. Tinanong niya kasi ako dito kung nagva-vlog daw ba ako. Hindi ko kasi siya kinakausap, yung tulad ng interview convo. Pang voiceover ko lang kasi tong vlog na ginagawa ko, kaya hindi ko sila ini-interview. Di ko naman alam na game pala si ma'am sa mga ganito. Kaya siya na mismo nag-initiate sa akin na magtanong. Medyo madami pa nga siyang tanong dito, pero nasa drop-off na kami, kaya medyo nabitin siya sa kwentuhan. Sinabi ko na nga lang dito sa kanya na kung pwede isama ko siya sa video para may consent tayo sa mga pasahero natin. Sa video ko, ma'am. Ma? Tama na sa video ko. Ah, sige. Wala naman akong ginawa eh. Wala naman po. For voice over lang naman po siya. Ah, okay. Thank you. Okay, ma'am. Ingat ka sa laban. Sige, ma'am. Thank you po. Motor. Yeah. Meron na tayong 590 pesos at malapit na natin mabuo yung 900. Pampitong booking natin ay cashless. Kinuha ko na din ito para pandagdag top up natin. Papunta itong Pasay at dito lang din yung pick up. Nung nakita ko ngayong magiging pasahero natin ay nagulat ako. Hi, ma'am.
dahil sobrang tangkad niya at para siyang model. Di ko alam kung anong lahi ni ma'am. Comment nyo nga guys kung anong lahi ni ma'am. Para kasi siyang anghel na bumaba sa Pasig. Charot! Hindi ko nga pala isasama sa account natin to sa iniipon natin dahil cashless ito. Yung walong booking natin ay papuntang UP Diliman. Medyo malayo to, kaya medyo malaki yung fare neto. 304 pesos ang fare neto. At ito na ang bubuo sa 900 na iniipon natin para maabili na tayo ng uniform ng anak ko. Nagabot pala si ma'am ng 1,000 dito at tinanong ko siya kung may 4 pesos siya para bigyan ko na lang siya ng 700. Kaso sabi niya wala, kaya sabi ko okay na yun. Meron na tayong 890 pesos at 10 piso na lang ay mabubuo na natin yung 900. Pang siyam na buwing natin ay papuntang Novaliches. 179 yung fare neto at sakto, pauwi na din tayo dahil makukumpleto na natin yung pambiling uniform. 180 pesos ang binigay ni sir dito. Kaya naman, nakumpleto na natin yung pambiling uniform at may sobra pa. Pero sakto lang dahil may panggas pa tayo. Habang naglalakbay nga ako pauwi ay may pumasok na booking from SM Novaliches to Camarin. 89 pesos yung fare neto at sakto, medyo malapit na din ito sa bahay. Ang total na kinita natin ay 1,959 pesos. At sa wakas, ay makakabili na din tayo bukas ng uniform ng anak ko. Tapos yung sobrang kinita natin ay panggas at pangbaon na din niya sa school.